What's up mga Kamarinos? It's me again, Aaron Cheta, and welcome back again to my YouTube channel. For today's video mga Kamarinos, andito tayo ngayon sa may Kashima, Japan. Galing din tayo sa may Uita, Japan. Tapos after 2 days is bumiyahe tayo papunta dito para mag-loading ng steel coil. So pag sinabing loading guys, ito yung magkakarga ng product sa barko. Ang barko kasi namin ay bulk carrier. So, iba-iba kasi ang type or ang klase ng barko. Merong tanker ship, merong passenger ship, merong container ship, merong general cargo ship. Pag sinabing bulk carrier guys, usually ito yung Google na nga lang tayo. Sabi niya dito ay yung to transport unpacked bulk cargo such as grains, coal, and cement in each cargo hold. Yung bulk carrier kasi meron siyang cargo holds. So yung mga unpacked bulk cargo, doon nilalagay sa may cargo hold. So para magkaroon kayo ng idea, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung steel coil at kung ano ba yung cargo hold na sinasabi dito. So tara, labas muna tayo ng barko. Yo guys, andito tayo ngayon sa may labas. Kung nakikita nyo itong mga itong mga bilog na yan na kulay metal, ito yung mga steel coil na kinakarga ngayon sa barko. Ito namang mga nakabukas na to, yung mga nakabukas na yan yung cargo hold na sinasabi dun kanina. Lahat ng itong mga steel coil na yan, ikakarga ngayon yan dito sa may mga cargo hold. Kinakarga yan sa pamamagitan ng shore crane. So ito yung shore crane. Ayan yung shore crane na ginagamit para mailagay lahat ng steel coil dito sa loob ng mga cargo hold. So, 5 yung cargo hold. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, kapag naikarga na lahat ng steel coil sa mga cargo hold ng barko, babiyahe naman tayo papunta sa may South America para i-discharge yung mga steel coil doon. Balik na ulit tayo sa may kwarto. So yun guys, after makarga lahat ng yun, babiyahe naman kami papunta sa may South America. So pagdating natin dun sa may South America, i-discharge lahat ng nilagay dito sa barko na steel coil. At alam nyo ba kung ilang araw ang biyahe namin papunta doon? Ang biyahe namin ay aabot ng almost 1 month. Depende pa sa sitwasyon ng weather natin, kung maalon or kung may bagyo. Usually kapag malakas ang alon, medyo bumabagal yung takbo ng barko. So depende sa alon kung patulak ang alon or pasalubong sa alon. Pag patulak sa alon, may tendency na medyo mapabilis. Kapag pasalubong sa barko, babagal yan. So, sa 28 days natin na yun, mga mandaragat, wala tayong wifi, wala tayong data, wala tayong signal, at wala. Pero meron tayo ditong communication through email lang. Kasi yung barko na sakyan ko is walang internet. Kapag kami ay nasa dagat guys, wala kaming usually talagang internet. Ganun kasad ang buhay. Ang ibig sabihin nun is hindi tayo makakapag-upload within 28 days, within a month. Ang tagal! Pero pagdating namin guys ng South America, itry ko na makapag-upload ng videos doon. Hindi ko sure kung may bilihan ng SIM card doon. Every port kasi merong mga agent na nagbebenta ng SIM card pang internet. So dahil hindi naman kasi talaga natin natapos yung vlog natin ng isang araw, itutuloy natin today. Kakauwi ko lang, galing kami sa may labas. Lumabas ulit kami, pangalawang araw namin ito lumabas. Kasi nabalitaan namin na merong pang isang heart off dito sa Japan, kaya pinuntahan namin kanina. Yun guys, makwento ko lang din, para malaman nyo lang is, nung pag-attack ng barko namin dito sa may Kashima, Japan, so nabalitaan namin na merong heart off dito. So ginawa namin mga crew, nagtanong kami sa agent kung saan yung bilihan saan yung heart off, tsaka saan yung grocery. Normally kasi kapag nagdadak kami talaga ng bawat puerto, ang ginagawa lang talaga namin is nagdo-grocery kami. Kaya huwag kayo maniniwala talaga sa mga kasabihan na every port, report, every place, replace, dahil wala na po katotohanan yung ganyang issue para sa amin. Ano ba? So para makita nyo guys kung saan ba kami pumunta, ipapakita ko sa inyo yung video na to, panoorin nyo. Pero itong video na to is hindi talaga masyadong nakapag-video kasi
dun sa Heart Of, sobrang na-excite talaga akong maghanap-hanap ng mga mabibili doon. Yung Heart Of guys, explain ko lang yung ibig sabihin ng Heart Of. Ito yung shopping mall na makakabili ka ng mga sa murang halaga kasi ang mga binibenta doon is mga second hand. Ibig sabihin, mga gamit na pinaglumaan na ng mga Hapon. Ang kagandahan doon, hindi pa siya masyadong luma talaga. So after namin mag-Heart Of, pumunta naman kami sa grocery para mamili ng pagkain, yung mga supply namin, mga personal, ganun. Yun, so panoorin nyo to guys para makita nyo kung ano ba yung ginawa namin sa labas. Pauwi na kami! Anong pauwi? Malayo pa. Ito guys, nakikita nyo, ayan, 100 yen. Is that 100 yen shop? This one? No. Sushi shop. Sushi. Sushi, sushi shop. Japanese food. Chop chop. It's a sushi shop, not a 100 yen shop. Province ba to? Province city? Province? Bean City? Kashima. City or Kashima province? City. Kashima City. Nandito tayo ngayon sa may Ion. Ito yung mall sa may Japan. So, kasama natin ang pinakasikat na si pangalan mo, Ton? Ed. So, galing kami kanina sa may Heart Of. Yung mga second hand shop dito sa Japan. Sobrang mura kasi ng mga tinda doon. Kaya yung mga pinupuntahan namin mga sima, nagtitipid kami. So, this is the Mall of Japan, guys! Oh, yeah! So, hindi po nagsasawa yung mga kasama ko na mamili dito. Nakakasawa, wala pambili. So, iikutin natin ngayon ang mall dito sa may Japan. Pero mag-grocery muna tayo kasi mamimili tayo ng mga pagkain natin. Kasi yung next na biyahe natin is almost 1 month. Kaya kailangan natin mag-stock ng pagkain. Pero hindi ko sure kung pwedeng mag-vlog dito sa loob. So, magtatanong tayo guys kung pwedeng ano dito. Pwede mag-videos. Hi guys, so namili tayo ngayon dito sa may grocery ng Japan. So dito sa Japan is self-service. So ito yung pinamili ko. Tapos ako din yung magka-plastic ng lahat ng to. Daming bilhin ni Uno. Ayun oh. Mga grocery boys. So dito guys, walang ano dito, walang ang tawag doon, mga nagbabalot ng mga pinamili mo, kaya self-service tayo today dito. Ano pakiramdam pre? Hindi Pinas to. Hindi Pilipinas to, no? So para magka-idea kayo guys kung ano ba yung mga pinamili ko dun sa grocery ng Japan, ipapakita ko sa inyo. Gusto nyo ba makita? Wag na. Wag na? Pero guys, kapag lumalabas ako sa Japan, ang hindi talaga mawawala sa mga binibili ko is ito. Baliktad. KitKat matcha flavor. Ito pa guys, matcha. Ang hilig ko sa matcha, no? Nang isang araw bumila ako na bilo-bilo, malagkit. Ang flavor din niya matcha. Matcha.
Ayun, yun na yun. So, yung mga pinamili ko rin naman sa Art of talaga is mga accessories lang talaga. Yung headset, earphone, kasi nasira yung earphone natin. So, anyway guys, thank you for watching. Dito natatapos yung video natin. So, ulitin ko guys, wala kaming internet ng almost 1 month, almost 28 days. Hindi ko pa alam kung ilang araw kami babiyahe papunta sa may South America, pero wala kaming internet ng almost 28 days. So, sa 28 days natin na yun guys, puro dagatan naman yung makikita natin. Pagdating natin sa South America, ipapakita ko sa inyo kung paano ba yung routine ng buhay ko dito, kung paano ba yung mga ginagawa ko during pag kami ay underway, ano ba yung mga pinagkakabalan ng mga seaman dito, kung ano pa, kung ano maisip natin. So, nang isang araw naglinis ako ng kwarto. So, sobrang linis sa kwarto ko talaga ng isang araw. Pero, yun nga, kapag nag-show live ako, hindi ko alam bakit dumudumi palagi. Parang may World War 3 dito sa kwarto palagi. Signal number 10, World War 3. Ang kalat eh, no? Ang kalat ng kwarto natin. Pero, yun nga guys, thank you for watching again to my another video. So, see you guys after 28 days at sana hindi kayo magsawa na panoorin yung mga vlogs ko. Stay tuned guys!